Ngayon naman po ay iniimbitahan natin ang kinatawan ng mga magsisipagtapos na magbigay ng tugon sa tema ng ating pagdiriwang. Si Christian Martin S. Oñate, summa cum laude at valedictorian ng mga magsisipagtapos sa NCPAG sa taong 2026 ang magbibigay ng mensahe bilang kinatawan ng mga magsisipagtapos. Palakpakan po natin ang valedictorian for this year. Sa ating panauhing pandangal, Mr. Kenneth Abante, Sir. Professor Emeritus Alex Brillantes, Sir. Professor Emeritus Maria Fe Mendoza, Ma'am. Sa ating Decano Christopher Verse, Sir. Sa ating College Secretary at CPH Director Zita Kalugay. At syempre, hindi ko pwedeng hindi banggitin ang idol ko at idol nating lahat, DBM Secretary Kim Robert De Leon. Sa ating kaguruan at kawani, sa ating mga minamahal na magulang, pamilya at mga panauhin. Ladies and gentlemen, with your kind indulgence, allow me to acknowledge my brother who has been my constant source of inspiration, Carlos Miguel S. Oñate, who 4 years ago stood on this very stage as the 2022 NCPAG summa cum laude and batch valedictorian. Today we made history, and today I have the profound privilege of following in his footsteps. Special mention as well to my parents, Mami Tata and Daddy Kaloy, as well as my relatives from the great province of Tarlac. At graduate na rin kayo. Kuya Miggy, Ate Micah, and I have long looked forward to this day to make you the proudest parents in the world. Sa ating mga kababayan, sa ating mga security guard, custodian, staff, driver, photographers, sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng UP. At higit sa lahat, sa aking mga kapwa, iskolar ng bayan at lingkod bayan, isang mapagpalayang araw at maligayang pagtatapos sa ating lahat. Palakpakan natin ang bawat isa. Today, we take pride in graduating from our country's premier university. Yet for us graduates and for the countless ordinary Filipino taxpayers who, though they may never set foot inside our halls, but made our education possible, UP has always meant more than just the University of the Philippines. UP has also meant being under pressure. UP. The pressure to survive, the pressure to thrive, and the pressure to serve. Mga kapwa iskolar ng bayan, hindi lamang tayo dumaan sa pahirapang pagkumpleto ng unit sa CRS o sa pakikibaka upang ipasa ang bawat semestre, kundi pumasok tayo sa universidad sa gitna ng patong-patong na krisis sa loob at labas ng bansa. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa pandemya, niyanig na tayo ng sunod-sunod na giyera sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa kunang dulot ng pagkasira ng kalikasan na pinalala ng kasatiman ng ilan, at mapanghati at magulong sistema ng politika at ekonomiya na patuloy na kinukuba ang bawat ordinaryong Pilipino. Ngunit habang tayo'y pressured sa paghahabol ng deadline at grado, sa tila walang katapusang group work at papers, tayo at milyong-milyong Pilipino ang araw na nabubuhay sa walang katulad na pressure. Sasapat kaya ang iuwi kong kita ngayong araw? Makakakain kaya ang pamilya ko ng 3 beses sa isang araw? Ito ang pressure na pasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagbabanat ng buto kahit na gaano kakarampot ang sahod. Nakikipagbuno sa mataas na presyo ng bilihin at araw-araw nakikipagsiksikan at nakikipagsapalaran makatapos lamang sa trabaho at makauwi ng ligtas sa kanilang pamilya. This year's theme so timely calls us to remain steadfast in uncertain times
by forging integrity and reform in public service. Katatagan sa panahon ng kawalang katiyakan, pagpapanday ng integridad at reforma sa paglilingkod ng bayan. Yet uncertainty has defined our generation. We have long been told that integrity demands sacrifices which fewer and fewer are willing to make. We are told that reform just takes so much time because changing institutions is difficult. To those who say this, I ask, why is it always we, the people, who are expected to bear the greatest pressure of uncertainty? Why is it always we, the people, who are expected to make sense of policies that make little to no sense? And why is it always we, the people, who are expected to make the most out of most virtually nothing? Bakit tayo naghihikahos sa pagtitipid? Samantalang ang ilan ay darapalang nagwawaldas at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit mahirap ang mamamayan kung siya dapat ang pinagsisilbihan? Bakit tila buwis buhay ang mabuhay sa Pilipinas, gayong mandato ng Estado na tiyakin ang disenteng hanap buhay at makataong pamumuhay? How much longer must we normalize the idea that citizens have no choice but to be pressured simply to adjust to whatever is wrong about our country and to learn to survive despite government instead of thriving because of it? And we're better to grapple with these questions than here at the National College of Public Administration and Governance, which, for the first time in our history, has been conferred the Gawad Pangulo para sa natatanging akademikong institusyon. Pagbati po sa lahat ng bumubuo ng NCPAG, lalo na sa ating hard-working dean at ever-supportive, Dr. Christopher Berse. And rightly so, because before we were often asked, what is public ad? Ano ang public ad? Today, never before has public administration been so personal to our people. Flood control corruption, impeachment proceedings, and political drama in the Senate have transformed public administration into a matter of everyday conversation. Among families and friends, around communities, and on social media, all are asking, where did public funds go? Who should be held accountable? And what does the future of good governance really look like? We have been extraordinarily privileged to learn from our professors, who have become trusted voices on television, radio, and countless public platforms. They help our people to make sense of uncertainty. They elevate public discourse, and they remind us that democracy depends on an informed citizenry capable of demanding accountability. Kaya sa aming mga profesor, maraming salamat po. But all these are more than a recognition, but an obligation for us in NCPAG to speak louder, bolder, and stronger on the defining issues of our time. Not only on questions of government and politics, but on the everyday struggles of the Filipino people. Our research should not just describe, but help solve problems. It should shape policies, it should improve people's lives. Kaya naman umaasa ako na mas marami pang magiging mag-aaral ng public administration at ng UP sa kabuuan, na magsasaliksik hindi lamang para magdagdag sa kaalaman, kundi para magsilbi sa sambayanan. Ipinagmamalaki ko po ang aming thesis group na piniling pag-aralan ang isa sa pinakamatagal ng kabiguan sa pamamahala sa ating bayan. Ang halos 4 na dekadang pakikibaka ng uring manggagawa para sa nakabubuhay na sagot. Bakit ba habang mas mahirap ang probinsya, mas mababa rin ang sahod kahit na iisa lamang ang dangal ng manggagawang Pilipino? Bakit sa tuwing hihingi ng aumento o taas sahod, sa uring manggagawa ibinabali ng pressure na kesyo sila raw ay magdudulot ng pagsabog ng ekonomiya o paglala ng inflation? Sinikap naming maglatag ng mga praktikal na hakbang tungo sa isang mas makatwirang polisiya sa pagtatakda ng sahod na magpapaliit kung hindi man tuluyang magwawakas
sa tila hindi makatarungang agwat ng sahod sa iba't ibang rehiyon ng bansa. The point is this: in our incessant drive to question and criticize, we compel the government to feel the pressure it has long chosen to ignore, the pressure to do better. Now more than ever, we need a government that is pressured to be good and pressured to serve well. This in turn forges a generation that refuses to mistake resilience for retreat or accept survival for success. Such pressure is meant not to perpetuate broken systems which for far too long our people have endured, but to forge better ones we rightfully deserve. Dahil ang prinsipyong public office is a public trust, ay hindi basta natatapos sa pangunguna sa survey, sa pagkakakulong ng ilang dati at kasalukuyang senador at kontraktor ng mga ghost flood control projects, at sa pagpasa ng mga reforma na ang progresibo lamang ay kanilang pamagat. Hindi kailanman makakamuko ng taong bayan hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa pinakamalaking nakawan sa ating kasaysayan, flood control man o confidential funds. Hanggang hindi pa rin naibabalik ang bawat pisong ninakaw, ikaw man ay state witness o hindi. Mga kababayan, mag-iisang taon na mula nang isigaw ng Pangulo ang katagang, "Mahiya naman kayo." Pero sa halip na silang may mga kapangyarihan ang may pananagutan, taong bayan pa rin ang nagbabayad sa kanilang kapal ng mukha. Hindi rin dapat maipit ang sambayanan sa pagpili lamang sa pagitan ng mga nagbabanggaang dinastiyang ginawang pampamilyang negosyo ang gobyerno, nasyonal man o lokal. Mas abala pa silang magagawan sa kapangyarihan kaysa sa taong bayang pinagbabayad ng mahal na tubig at kuryenteng hindi maaasahan. Nang biliing walang habas sa pagtaas at ng buwis na kay higpit kolektahin, ngunit kay dali namang lustayin. Kaya ngayon tayong mga Gen Z at Millennials ang bumubuo sa mahigit 60% ng mga botante. Nasa ating henerasyon ang pagkakataong baguhin ang takbo ng ating demokrasya. Ipanalo natin hindi basta karehiyon, kakulay o apelido, kundi kung sino ang may integridad at kakayahang ipanalo ang Pilipino. Ngunit alam ko at alam ninyo na hindi ito magiging madali. Bilang mga isko at iska, tayo mismo ang nakararanas ng paninindak, pangaharas at kung ano-anong panunupil dahil lamang pinili nating magsalita at manindigan ng buong tapang kahit na gaano kahirap. Marami rin ang walang batayang ibinibilang na kaaway ng Estado. Hindi lamang nito nilalagay sa panganib ang ating kalayaan, seguridad at maging ang ating buhay. Unti-unti rin itong pinapatahimik ang mga mamamayang dapat malayang nagtatanong at pumupuna. At kapag natakot ng magsalita ang tamang bayan, humihina ang pananagutan. At kapag humihina ang pananagutan, humihina ang ating demokrasya. Kaya naman sa ating mga pamilya, lalo na sa ating mga magulang, kapatid at sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, na piniling magtiwala kaysa matakot, na hinayaan tayong magtanong, mangarap at makialam, kahit hindi kailanman naging madali, na walang sawang umanawa, sumuporta at nagdasal para sa ating tagumpay. Taos puso namin inaalay sa inyo ang lahat ng parangal at diplomang ito. Maraming salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal, pagtitiwala at paninindigan. Mahal na mahal po namin kayo. Palakpakan po natin silang lahat. Ngunit hindi tayo dapat masanay na ang mga magulang ay naghatid ng kanilang anak sa paaralan ng may takot. Dahil ang mga silid-aralan ay hindi kailanman dapat maging tagpo ng karahasan. Dahil kapag ang kabataan ay hindi naligtas sa paaralan, tiyak na may nabigo. Hindi lamang ang mga paaralan, pamilya o pamahalaan, kundi tayong lahat. Kaya huwag na nating lokohin ang ating sarili, na ito ay usapin lamang ng mararahas na pelikula, ng mga video game at pagpapababa ng edad ng criminal responsibility. Aminin naman natin sa hindi, ito ay usapin ng tanong na kahihirap sagutin.
Ano ba kasing klaseng lipunan ang ating binubuo? Sapagkat kung nais natin mas maging ligtas ang ating lipunan, kailangan humubog tayo ng mas mabuting mamamayan. Marami sa atin ang tatak sa landas ng pampublikong serbisyo. Magiging bahagi tayo ng kagalang-galang na sangay ng ehekutibo, legislatura, judikatura, o di naman kaya'y akademya. Sa harap ng sandamakmak na problema at pressure na kinaharap natin bilang isang bansa, minsan na rin naman akong napaisip na angkop pa ba ang paggalang. Kapag limpak-limpak na salapina ang nasa mesa habang naghihikahos ang marami tuwing may delubyo, naangkop pa ba ang paggalang? Kapag malinaw na ang pambabastos ng institusyon sa ngalan ng kapangyarihan, naangkop pa ba ang paggalang? Kapag ang mga nasa posisyon ay literal na tumatakbo, madapa man makatakas lamang sa pananagutan, naangkop pa ba ang paggalang? Mga kababayan, marahil ang sagot ay oo. Ngunit kailangan nating ilugar. Sapagkat ang tunay na paggalang ay hindi para sa makapangyarihan, kundi para sa pinaglilingkuran. Naway igalang natin ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. At kung kinakailangan, hindi tayo magdadalawang isip na mawalan ng galang sa sinumang lumalapastangan sa ating kinabukasan. Mga kapwa iskolar ng bayan, naway mas naisin natin mawalan ng galang sa makapangyarihan kaysa mawalan ng dangal sa sambayanan. Bilang pagtatapos, mga kapwa iskolar ng bayan at lingkod bayan, noong pumasok tayo sa UP, iisa ang tanong na gumising sa atin sa bawat umaga at nagpuyat sa atin sa bawat gabi. Kakayanin ba natin under pressure? Sa ating pagtatapos, kinaya natin. Ngayon tayo'y nagsisipagtapos na. Ang hamon ay kung paano natin pagagaanin ang pasan ng sambayanang Pilipino. Hanggat may kababayan tayong nabubuhay sa kagutuman, kahirapan at kawalang katarungan, ngunit patuloy pa rin naniniwalang may pag-asa pa ang bayan natin. Patuloy ang ating paninindigan at pagpapanday. Hindi lamang ng reforma, kundi ng mga institusyong higit na makatarungan at higit na mapagkakatiwalaan. Sapagkat ang tunay na sukatan nating mga isko at iska ay hindi kung gaano kataas o kalayo ang ating narating, kundi kung gaano karaming buhay ang kaya nating mapagaan. Hanggang sa dumating ang araw na wala ng Pilipinong kailangan mabuhay under pressure. Mabuhay ang EDSIPAG, sulong lingkod bayan, lagit-lagi paglingkuran ng sambayanan saan man at kailanman. Maraming salamat po. Paano pagagaanin ang pasan ng sambayanang Pilipino? Iyan ang hamon ng inyong valedictorian sa taong 2026. Muli palakpakan po natin si Christian. Narinig po natin ang tugon mula sa kinatawan ng mga magsisipagtapos. Ngayon naman po, hinihiling na magsitayo ang mga magsisipagtapos para sa panunumpa nila bilang kasapi ng EDSIPAG Alumni Association.